Chairman ng Committee on Silence, iba hindi nga siya kumikibo. And then, hindi siya mahilig makipag-debate. Hindi yan ang strength niya talaga eh. So, which is, ina-admit naman niya. But I mean, he doesn't lose focus on his job. Kasi ang kanyang trabaho ay para sa masa. Kasi doon siya nanggaling. So, kung titignan mo lahat ng bills niya, hindi siya pang ekonomiyang pero pang mahirap siyang para sa mga kababayan nating may hirap. So, kamukha nga na dati pinagtawanan yung left-handed bill niya sa school. Yung pagbabawas ng libro na dadalhin ng mga elementary sa school. Kasi if you remember, di ba time natin, bit mo lahat ng wala, di ba? Lahat ng libro, kahit hindi mo ginagamit. Pinadadala nila lahat yun. Kaya ikaw, magkandak ba ka na. And then before he filed that bill, nabawasan yung timbang ng bag ng mga estudyante. Nagkonsulta rin naman muna siya sa DOH, sa mga eksperto na may effect ba yung ganito. Sabi ko, kasi yung likod, yung growth ng bata, ganito. Kaya tuloy. Di ba? Tapos, Sumakatlikod ko. Sumakatlikod ako. Hindi po yung nakarelate, naka-trolley, di ba? Tapos, ang problema, kung akit ka ng 4th floor, di ba? Ay, yung mga school buildings, di ba? Nakalakar daw. Nakalakar daw si Eric. Ay, public school. Naalala ko pa nun, kaya ngayon kinukwento ko sa kanya dati. Na nga, di ba, nung nagkaroon Nag-aaral kami elementary. Noong 1990 yata yun, nagkaroon ng malaking earthquake, di ba? We were on the 4th floor. Imagine mo, dala pa namin yung gamit namin, backpack. Yung mga estudyanteng nalaglag, bumubigat pag tinamaan mo kasama. I think yun yung mga batas na yun yan na... Kasi gusto ko natin I can say na common sense, di ba? Hindi mahirap eh. Hindi kailangan i-argue, which is tama. And one of the things, yung GMRC, kailangan talaga. Dapat talaga, I think we all agree. Ako, I consulted a lot of people na rin. mga bata, iba na. Oo, di ba? So, I mean, bilang magulang, parang hindi rin tayo mahirapan. Kasi we acknowledge naman na school is the second home ng anak natin, di ba? So, yun yung pangalawang tahanan natin. So, yun yan. Ako as a son, I'm really happy. He's being appreciated right now. So, even yung mga hindi bumuboto sa kanya, yung kanyang constant na critics, ay finally, he's being acknowledged of what he has done in the past. And I think, salamat. At least, bago man lang siya magtapos sa kanyang termino ay may legacy ang napansin sa kanya. Hindi yung parang dumaan lang siya nang wala lang. So, at least nakikita and hindi na nanggagaling sa amin. Yun yung masarap po doon.